Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 22, 2024. Ako si Barbie Mudak at ito ang Balita A to Z. Paulit-ulit, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo? Citizenship ni Banban Mayor Alice Guo lalong lumabo. Pagkakakilanlan ng mga magulang, inungkat sa Senado. Helicopter at luxury car, kinwestiyon din. Pagbabalik sa dating school year calendar, aprobado na ng Pangulong Marcos. Klase ngayong taon, magsisimula na sa Hulyo. Panukalang diborsyo, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Sa showbiz, Catherine Bernardo, BGYO, kabilang sa nagwagi sa 5th Village People Awards. At bagong Miss Universe Philippines, kokoronahan na ngayong gabi. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa ikalawang pagkakataon, muling humarap sa Senado si Banban Tarlac Mayor Alice Guo para sagutin ang mga katanungan hinggil sa kanyang tunay na pagkatao. Pero ang mga senador tila lalo pang nagduda ukol sa kanyang katauhan at posibleng pagkakasangkot umano sa grupo ng mga puganteng Chinese. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Tila nanganak na mga bagong kontrobersya ang muling pagharap sa Senado ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Matapos kasing ibunyag na isa siyang anak sa labas ng isang Chinese na tatay at Pinay na kasambahay na hindi na niya kailanman nakilala. Lumabas sa paunang investigasyon ng Solicitor General na kasal pala ang kanyang mga magulang. Positibong kinalala ng Mayora sina Angelito Guo at Amelia Leal bilang kanyang magulang base sa kanyang birth certificate. Ang problema, hindi matunton ng Philippine Statistics Authority ang birth certificate o marriage certificate ni na Angelito at Amelia. May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga tao. May kapatid din si Guo na kinilalang sina Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo, taliwas sa una niyang pahayag na siya raw ay solong anak. At tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Si Senator Loren Legarda na imbierna na sa paulit-ulit na script ni Guo kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang childhood memories sa Bamban. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac, lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit, Opo. anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Bukod sa pagkakakilanlan, kinuwestiyon rin ang tila marangyang pamumuhay ng alkalde. Roy Padiernos Sino po. po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Pero ang mas ikinadududa ng mga senador ay ang umano'y koneksyon ni Guo sa mga puganteng Chinese na wanted sa kaso ng pinakamalaking money laundering scheme sa Singapore. Lumalabas kasing minsan nang naging kasosyo ni Guo sa kanyang mga negosyo sa Bamban ang mga puganteng Chinese. Ang mga pangalan at kumpanyang ito rin ang mga kasosyo ni Guo na binigyan niya ng permit para mag-operate ng pogo sa likod lang ng munisipyo. Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. In fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Itinanggi rin ni Guo na may karelasyon siyang opisyal ng Pangasinan na may-ari ng pogo sa Bamban. The reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your pogo business. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. Una nang sinabi ni Hontiveros na hindi nalalayo ang kaso ni Guo sa Chinese na nahuli sa Australia na pinaghihinala ang espiya ng Chinese Communist Party ng China.
Sa isang urgent na executive session kasama ang Department of Justice, Bureau of Internal Revenue at PAGCOR, huhubugin ng komite ang ikakasang ikatlong pagdinig upang matunton ang mga posibleng mas malalaking sindikatong nasa likod ni Bamban Mayor Alice Guo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ng dating school calendar para sa basic education. Ito ay matapos ang pagpupulong ng Pangulo at ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte nitong Martes. Sa July 19 na ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024 to 2025 at magtatapos ito sa April 15 ng susunod na taon. Nilinaw naman ng Department of Education na tanging sa mga pampublikong paaralan lang epektibo ang pagbabalik ng dating school calendar. Pero maaari naman raw sumunod ang mga pribadong paaralan dito. Matatanda ang ipinanawagan ng ilang grupo at mga guro ang pagbabalik sa dating school calendar dahil sa epekto ng matinding init tuwing Marso hanggang Mayo na nauuwi lang sa mga suspensyon ng klase. Pag ginawa natin itong April 15 and then the next school year will start June 16, medyo maganda naman po pagdating sa school days. Malapit naman po tayo doon sa prescribed ng ating curriculum specialist ng 180 days. Kinumpirma ng dating Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na nakipag-usap ito sa isang Chinese official. Pero itinanggi na pumayag siya sa isang sikretong kasunduan na magkukompromiso sa pambansang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Carlos, umabot ng 3 hanggang 5 minuto ang pag-uusap. Nakaalapan niya nung una ay pangungumusta lang o social call greeting dahil New Year season daw noon. Kinilala niya ang kausap bilang si Senior Colonel Lee ng Chinese Embassy. Inamin rin ni Carlos na hindi karaniwan ang naturang tawag pero tinanggap niya raw ito dahil sa posibilidad na makapag-usap ukol sa ibang paraan para mabawasan ang tensyon sa katubigan. Handa rin daw ang dating Westcom Chief Official na ibunyag ang lahat ng detalye ng pag-uusap sa isang executive session sa Senado. Matatanda ang naglabas ang Embahada ng China ng isang recording ng naturang pag-uusap at inaakusahan si Carlos na pumayag umano sa new model ng pamamahala sa West Philippine Sea. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation, Mr. Chair. The act of the Chinese Embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twists and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Maaaring maghain ng opisyal na protesta ang Pilipinas kontra sa bagong rule ng China na mga aresto umano ng mga dayuhang trespassers sa West Philippine Sea ng hanggang 2 buwan. Yan ang nilinaw ng isang opisyal ng Department of Justice sa pagdinig sa Senado kanina. Pero ayon kay Justice Senior State Counsel Freddy Ganchun, kailangan munang hintayin ang opisyal na translation ng naturang rule. Dagdag ng opisyal, posibleng magkaproblema ang isang bansa kapag nagpatupad ito ng batas na kukontra sa international law o di kaya naman ay makakaapekto sa ibang bansa. Once we confirm that the provisions are indeed in violation of international law, including the arbitral award, because, for example, Mr. Chair, that is our exclusive economic zone or that is the territorial sea of Scarborough Shoal, they should not arrest our fishermen when they go to Scarborough Shoal. Mr. Chair, that is their traditional fishing ground. They have traditional fishing rights there. And so we can really file a diplomatic protest. But Masaya ang ilang kaanak ng overseas Filipino workers dahil pabor sa kanila ngayon ang palitan ng piso kontra dolyar. Gayunpaman, paliwanag ng isang ekonomista, dahil sa paghina ng halaga ng piso, apektado ang presyo ng mga inaangkat na produkto na posible namang maramdaman din sa mga pamilihan. May balitang A to Z si Ace Cruz.
Pinapalitan na ni Jason ang naitabing dolyar na padala ng mga kapatid na overseas Filipino workers sa Amerika sa money changer sa Quezon City. Pabor kasi sa kanila ngayon ang palitan. Tinatabi ko lang pagkakailangan at walang pumapasok na ibang pondo, yun, nagpapapalit ako dito. Dahil lamang nga siya ng at least 1 peso, di ba, or more, doon mas maraming mabibili. Nagsara ngayong Miyerkules sa 58.06 ang palitan ng piso kontra dolyar. Bahagya itong nakabawi matapos ang 3 magkakasunod na araw ng paghina mula sa 58.27 nitong Martes na siyang pinakamahinang halaga ng piso mula pa noong November 2022. Sa kabila nito, ayon sa isang ekonomista, kung patuloy na sisirit ang halaga ng dolyar, may negatibong epekto raw ito pagdating sa usapin ng mga imported products. Dahil sa foreign exchange, mas nagmamahal ang mga inaangkat na produkto. Halimbawa, naapektuhan ang presyo ng bigas sa merkado dahil ini-import ang mga pataba, iba pang farm inputs at gasolina na ginagamit naman sa farm equipment at makinarya. Ayun po yung nakakaambag po yung pagtaas ng dolyar sa presyo ng mga bilihin, yung mga import costs, import prices, pati sa overall inflation. Ibang usapin pa kung bigas ang mismong ini-import at siyang ibinibenta sa merkado. Yung bigas, among 15-year highs sa world market sa Rio. Kasi di lang naman po dito tagtuyot Yes, tama. Yung heat wave. Di lang po, pati yung amang kapitbahay natin, ramdam din yan. Diba, sa Thailand, sa Indochina, ibang ASEAN. So, ano yung mga nagpo-produce ng bigas? Paliwanag ng analyst kung susumahin, humina ng 14% na halaga ng piso kontra dolyar sa loob ng 2 taon. Ito'y mula ng sumiklab ang Russia-Ukraine war na nakaapekto sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Pero kumpiyansa si Rica Fort na hindi hahayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lumala at lumawak ang epekto nito. Price stability po yung mandate ng Central Bank. Kumbaga, yung stability ng exchange rate, kasama po doon. Kasi pinakapektado po din dyan yung mga pinakamahihirap na mamamayan. Yung mga limitado na yung budget para makakontrol po yung inflation at ma-maintain po yung inflation doon po sa target ng BSP. Ayon sa BSP, sa ngayon ay hinayaan muna nito ang malayang paggalaw ng merkado. Patuloy din ang monitoring ng BSP at nakahanda naman itong gumawa ng hakbang sa merkado kung kinakailangan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Malugod na tinanggap ni President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang bagong majority senator sa Malacanang nitong Martes ng gabi. Sa unang araw ng pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan, inimbitahan ng unang ginang at ng Pangulo ang bagong halal na Senate President Francis Escudero kasama ang bagong mayorya na sina Senators Robin Padilla, magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano, mag-ina na Cynthia at Mark Villar at iba pa, present din ng kanilang mga asawa. Sa hiwalay na press briefing naman, nilinaw ni Senator Padilla na matagal na umanong nakaschedule ang dinner bago pa ang kudeta sa Senado. Pawang social call lang din daw ito at walang ibinabang direktiba ang Pangulo ukol sa trabaho. Wala po doon nangyari na pinag-usapan ang nangyari sa Senado. At hindi rin po napag-usapan kung kami ay uutusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil hindi naman po kami sa ilalim niya. Yung pong dinner ay may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na upos ng sigarilyo ang naging sanhi ng sunog noong April 22 sa parking extension ng NAIA Terminal 3 kung saan 20 sasakyan ang nasunog. Ayon sa MIA, inalis na nila ang mga tuyong dahon na lalagyan ng graba nang sa gayon ay hindi na maulit ang grass fire. Nagpadagdag na rin ito ng mga CCTV camera at ilaw at regular na rin ang pag-check sa mga parking area. Yun ang findings nila, actually, nagulat nga ako kasi ang gusto namin malaman kung BFP. But on a separate note, we're still looking in the possibility na kami naman ang titingin. Kasi totoo yun, doon sa sinasabi nila, yung nakita, umusok, nakita ng gwardiya, tumakbo sila, mabilis yung apoy, mabilis din yung hangin. So, ang bilis. So anyway, matagal na namin ini-implement yung no smoking na yan. Hindi lang strictly ini-enforce.
Ongoing ang inaabangan ng marami na Miss Universe Philippines pageant mula sa Mall of Asia Arena. Nasa linya ng telepono ang ating balitang A to Z Showbiz correspondent na si Lane Garcia. Lane, anong nangyayari dyan? Barbie, eto na nga. Nako, malapit na. Anyway, kikwento ko muna ha. So kanina ganap na alas 8 ng gabi nagsimula ang coronation final dito nga sa SM Mall of Asia. So opening number pa lang, damang-dama na ang init ng kompetisyon. Hindi lang mula sa mga kandidata kundi maging sa mga taga-suporta. Naka-hosting duties naman ang aktor na si Alden Richards kasama ang former Miss Universe and Phil Beauty Queen Arvini Gabriel. International TV personality Jeannie Mai together with Gabby Garcia at Pilia. Lalo pang uminit ang stage ng piliin ang top 20 mula sa 53 candidates. Pasok dyan sina sa top 20 ha, so pasok dyan sina Miss Nueva Ecija, Leyte, Hawaii, Tacloban, Pampanga, United Kingdom, Cebu, Northern California, Baguio, Laguna, Cainta, Palawan, Australia, Bulacan, Pasig. At syempre, kabilang dito ang crowd favorite na sina Miss Quezon Province, Iloilo, Taguig, Bacoor at Zambales. And lalong lumakas ang hiyawan nang magsimula ang rampa sa swimsuit competition kanina. Suot ang sapatos gawa ng designer na si Jojo Bragais. At sa mga oras na ito nga, Barbie, ay katatapos lang sa pagpili ng mga kandidatang pasok sa top 10. Kung isa-isahin natin, pasok dyan, maswerteng nakapasok dyan sina Miss Cebu, Miss Iloilo, Bulacan, Taguig, Bacoor, Pampanga, Quezon Province, Cainta, Zambales at Baguio. At maya-maya lang, so ngayon medyo commercial break pa, at maya-maya nga lang ay malalaman na kung sino ang kokoronahang bagong Miss Universe Philippines na lalaban sa Miss Universe pageant na gaganapin sa Mexico. So, yan muna ang latest ngayon, Barbie. Exciting na labanan. Maraming salamat, Lane Garcia. Okay. Susunod, divorce bill lusot na sa third and final reading sa Kamara. Ilang mga mambabatas tutol pa rin sa pagkakaaproba nito. At kasabay ng technology investment at AI, home of the future na puno ng smart appliances, ano nga kaya ang magiging itsura? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita A to Z. Ilan sa dahilan ng mga pabor na tuluyang maisabatas ang divorce bill sa Pilipinas ay ang sapilitang pagpapakasal at mga pang-aabuso. Kaya naman aprobado nito sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Pero isang mambabatas naman ang iginiit na kapag tuluyan raw na isabatas ito, sinisira na anya ang kasal sa bansa na imbis na ang batas ang pumoprotekta rito. May balitang A to Z si Kim Salinas. 18 taong gulang pa lamang nang mabuntis si Nanay Estela, aniya hindi siya handa kaya naman bunga ng sapilitang pagpapakasal ang naging pagsasama nila ng kanyang asawa. Matapos nito, hindi rin pala naging maganda ang kinahinatnan. Pinapaalis ng bahay, pinapalayas ka, nahuhuli mong may mga babae. Kahit mismo mga anak ko, alam ng mga anak ko, nakikita nila kung anong ginagawa ng tatay nila. Din, yun na nga, tiniis ko pa rin for 9 years. And at that time, yung anak kong maliit, 6 years old, babae yung pangalawa, sabi niya, Mama, stop na. Huwag na, iwanan natin si Papa. Matapos ang kanyang mga pinagdaanan, nagdesisyon siyang maghain ng nullity of marriage sa korte taong 2012. Hinihintay na lamang sana niya ang desisyon ng korte, pero na-delay ito ng na-delay dahil may motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General. Ito ang masakit, di ba? Hindi pata sa amin mga katulad namin. Kami na nga yung inaabuso, kami yung pinahihirapan ng batas. Bakit? Yun ang tanong namin. Bakit? Bakit ganun? Ang hirap namin makakamit ng hustisya. Kaya ito talagang pinaglalaban namin kasi emotionally, mentally, physically, naabuso na kami.
Kaya laking tuwa na lamang ng kanilang grupo, ang Divorce Pilipinas Coalition, nang marinig na pasado na sa ikatlong pagbasa sa Kongreso ang House Bill number 9349. With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number 9349 is approved on third and final. Sa botong 126 na nakuha ang yes sa mababang kapulungan, dahilan para ipasa na ito sa Senado para sa sarili nitong pagdinig. Para kay Nanay Estela, dalawa na ang posibleng magiging remedyo niya sa paghihiwalay, ang ongoing nullity ng kanilang kasal kasama ang mga benepisyong sakaling maibibigay ng divorce law. Pero ayon kay Representative Geraldine Roman, I also want to assure you that divorce won't be as trivial as divorce in the United States na humihilik lang ang asawa ko, pwede ko nang hiwalay. Hindi po. Under this legislative measure, last resort ito. Merong pang trial period, merong pang marriage counseling, tapos aatado na lahat ng issues, lalo na yung child support, separation of properties. Dismayado naman si Representative Benny Abante sa pagkakalusot nito sa Kamara. Huwag tayong magkaroon ng divorce law dito na mayroon pa rin annulment of marriage. Sobra na yan. You know what? Sa pagsabihin natin, we're giving all the options to people. Pero the thing is, sa akin, yung mga batas natin, we're not actually preserving marriage. We destroy marriages. Sinuportahan naman ni si Bac Representative Brother Eddie Villanueva at nagbigay ng babala sa maaaring maging epekto nito. Kaya ang pananagutan na anya dito ay nasa pagitan nila at ng Diyos. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Isa na ang ganap na low-pressure area ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,200 na kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Tansya ng Weather Bureau, posibleng pumasok ito sa PAR ngayong gabi o bukas Huwebes at maglandfall sa Bicol Region o Eastern Visayas Biyernes ng gabi o Sabado. Sakaling maging ganap na bagyo, tatawagin itong Aghon, ang unang magiging tropical cyclone na papasok sa Pilipinas ngayong taong 2024. Asahan na po ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Hindi magpapatupad ng Health at Border Control ang Department of Health sa kabila ng muling pagtaas ng coronavirus infection sa Singapore. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, hindi kailangang maalarma ng publiko kahit na may bagong COVID-19 variant na nadiskubre na pinangalan ng FLIRT. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ni DOH ang publiko at nag-abisong magpatest agad sakaling makaranas ng flu-like symptoms o di kaya paninikip ng dibdib na umaabot ng mahigit 5 araw. Samantala, nagkakaubusan na ng antigen rapid test kits sa Singapore matapos makapagtala ng 25,000 COVID cases sa loob lang ng isang linggo. Nananatili namang nasa low risk ang bansa mula sa COVID infection. I'm not thinking border control, mandatory mask. I'm not thinking that. But I'm advising every Filipino, since that's happening, that can come here, yung minimum public health standards. So, no requirement for border control, no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination. But we're monitoring the cases. Sugatan ng 5 Pinoy na sakay ng Singapore Airlines sa flight SQ321 matapos maranasan ng matinding turbulence na naranasan sa Irrawaddy Basin sa bahagi ng Myanmar. Ayon sa Philippine Embassy sa Thailand, nagtamo ng fracture at mga sugat sa katawan ng 5 Pinoy, kabilang ang 2 taong gulang na bata. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang mga Pinoy sa mga ospital sa Bangkok. Samantala, patay dahil sa atake sa puso ng isang pasahero habang nasa 80 naman ang nasugatan. Nagpaabot naman ng pagkikiramay ang Singapore Airlines sa pamilya ng nasawing pasahero. We are very sorry for the traumatic experience that everyone on board SQ321 went through. Ilan sa mga buzzwords ngayon ang artificial intelligence at
Internet of Things na ngayon ay pinagsama at iniangkop na rin sa mga appliances sa bahay. Ano nga kaya ang magiging itsura ng isang home of the future na puno ng smart home appliances? Tuklasin yan sa Balitang A to Z ni Rod Garabon. Gamit sa bahay na pwede mong utusan at rice cooker na pang health conscious. At babawasan na yung sugar content ng rice. Tama ba? Ilan lang yan sa mga bagong produkto ng Sharp na na-develop sa pamamagitan ng Artificial Intelligence of Things o AIoT technology. Sa Internet of Things, na ikokonekta sa internet ang mga physical objects na may sensor at sariling mini-computer. Kaya, pwede mo tong kontrolin gamit ang iyong cellphone. Habang ang AI naman ay ang software na nagbibigay talino sa mga makina na animoy kayang mag-isip, sumagot at sumunod sa mga utos mo. Yes, AIoT now is very much in. But basically, AIoT is exclusive for Sharp. Common yung IoT na maririnig nyo in the market. But in Sharp, we have this AIoT. That's why this technology probably is the new technology that probably makes your life more easier, lalo na sa bahay. Halimbawa na dyan ang JTech Inverter Aircon na may pinakamababang temperature setting sa merkado na nasa -14 degrees Celsius lang naman. Super lamig na, aabot pa raw sa 65% ang matitipid mo sa kuryente. At saan ka nakakita ng low sugar rice cooker na kayang bawasan ng 20% ang sugar content ng kanin? Pati ang telebisyon ng Sharp nagagamit din na parang giant tablet na pwedeng sulatan ng digital notes. The technology and innovation is to make consumers more comfortable and easy life and then affordable price. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang pagdidevelop sa mga ganitong produkto sa merkado na tiyak na magpapabago sa estilo ng pamumuhay ng tao sa nalalapit na hinaharap. Para sa Balitang A to Z, Rod Garabon. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang mga nagsipagwaging stars sa Village People Awards. At sino kaya ang susunod na kokoronahang Miss Universe of Philippines? Alamin ang update. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating Balitang Showbiz, wagi ang ilang kilalang personalidad sa industriya, programa at pelikula sa katatapos lang na 5th Village People Choice Awards. Kung sino-sino ang mga yan, alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nagniningning ang gabi ng parangalan at kilalanin ang ilang natatanging bituin sa katatapos na Village People Choice Awards sa Pasig City. Present dyan ang ilang celebrities gaya ni Marian Rivera, Alden Richard, Khaled Karen at Vibery. Patid rin sa event ang P-pop group na BGYO. Maging ang mga content creators na humataw ngayon online, shining and shimmering din. Hinirang si box office queen Catherine Bernardo bilang headliner of the year, habang big winner naman ang kapamilya serye na Can't Buy Me Love na pinarangalan bilang TV Series of the Year. Kinilala naman si Marian Rivera bilang Best Actress para sa pelikulang Rewind. Itong recognition na ito, isang inspirasyon hindi lang sa akin, kundi para sa ating lahat na patuloy tayo gumawa ng mga magagandang pelikula, magandang content, kasi doon tayo sa magpapasaya sa iba, magpapasaya sa sarili natin at higit sa lahat para sa taas. Maging inspirasyon tayo para sa ibang tao. Habang ginawaran naman ang P-pop group na BGYO bilang Group Performer of the Year at Horizon bilang K-pop Act of the Year. Kinilala ng award-giving body na Village People Choice Awards ang mga nasa larangan ng lifestyle, entertainment industry at teknolohiya na pinili mismo ng mga Pilipino. Ang mga nagwagi ay base sa naging voting criteria o porsyento na manggagaling sa mga kurado mula sa Facebook page ng VP Choice Awards, editorial team ng VP Magazine at voting portal ng isang gaming app. We're trying to position the award event to be the Oscars of the Philippines, and hopefully in time we will be succeeding in achieving our dreams as making this the most
credible award-giving body here in the country. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Update naman tayo sa ating ongoing Miss Universe of Philippines. May nanalo na kaya? Inanunsyo na nga ang top 10 kasama dyan sina Miss Cebu, Iloilo, Bulacan, Taguig, Bacoor, Pampanga, Quezon Province, Cainta, Zambales at Baguio. Okay, mukhang inaabangan din natin kung sino nga ang susunod na Miss Universe Philippines representative na papalit kay MMD. Abangan na lang natin sa ating social media ang mananalo. May the best woman win. Alright. Nasa linya ngayon na si Lane Garcia, makakausap natin. Lane, may update ba mula doon sa top 10? Yes, Barbie. Nako, kung naririnig mo sa aking background, grabe na yung siyawan, ha? So, sa mga oras na ito, naghihintay pa din ng lahat para sa isa sa mga exciting part ng beauty pageant, ang Q&A. Tapos niyan ay pipiliin naman ang makakapasok sa top 5. So, ilang sandali na lamang ay malalaman na kung kanino ipapasa ng outgoing Miss Universe Philippines Michelle D ang kanyang corona at itatanghaling bagong Miss Universe Philippines. Balik sa'yo, Barbie. Kaabang-abang yan. Thank you so much, Lane Garcia. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Chinese philosopher na si Confucius. Ayon kay Confucius, ang lahat ay may angking kagandahan, pero hindi lahat ay nakakakita nito. Very fitting. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!